Tanghali na naman, kailangan na naman natin isilong ang mga kabayo. Pero bago yon, bago tayo sumuong dyan sa kainitan, kailangan natin magsuot ng ating mga baluti panlaban sa mga mapanirang sinag ng araw sa ating balat. May ganun. Punta lang ako. Araw-araw guys, ganito. Kapag mainit na, kailangan mo na isilong yung mga kabayo. Tapos mamayang hapon, ipapastol mo na naman sila. Pag ganitong oras kasi, kailangan na isilong yung kabayo. Though matibay naman sila sa init, pero syempre kapag kainitan na talaga, isisilong na natin kasi kawawa naman sila. Walang mga sumamang dogs kasi nga tinatamad sila. Tinatamad ang ating mga dogs kasi nga mainit. Hi Renata, nandito ka pala. Kasamahan mo ko sa kabayo. Kasalukuyang umiinom ang ating kabayong si Kobe. In a bit, si Candy naman ang papainumin natin. And medyo nagmumuni-muni si Candy. Mukhang na-enjoy niya yung dahon ng mais. Ito yung dating kulungan ng baboy. May mga baboy kami dati, kaya lang nung nagka-pandemic nga tapos napeste sila, may mga flu, ganyan, kumalat na virus, nangamatay yung mga baboy namin. So wala nang wala nang nakakulong dito. And ayoko rin naman na mag-alaga ng baboy kasi naawa ako. Kahit nga bakay, ayoko mag-alaga. Ang gagawin namin dito, i-convert namin siya sa kwadra. Para may kwadra na ang mga kabayo, lalagyan din namin ng pakainan dito. Para pag kumakain sila, hindi sila nakayuko. Pag magpapastol naman ako ng kabayo, palagi nakasunod sa akin si Renata. Renata! Hi! Renata, my love. Hindi ka dito. Renata! Hindi ka dito. Nag-aalangan siya, baka masipa siya ng kabayo. Kaya doon na lang daw muna siya mag-aantay. Pahirapan ngayon sa pagkain ng mga horse kasi yung summer na, tuyo na lahat ng damo. Kaya ang balak namin, magtatanim kami ng yung damo talaga na yung gustong-gusto ng kabayo. Nakalimutan ko lang yung pangalan nun eh. Mabilis daw dumami yun. Kaya ngayon, more on dried grasses yung dried grass yung kinakain nila. Daw gustong-gusto naman din nila yun. Pero mas gusto ko sana kainin nila yung talaga, yung fresh. Alam mo yun, yung may water percentage. Awang ko, boy. May baril, walang bala. May bulsa, wala namang pera. Pag wala na akong makausap guys, kinakausap ko na lang yung mga kabayo ko. At least sila, tahimik lang. Itong dalawa na to, hindi mo mapaghihiwalay ito eh. Feeling ko nga, anytime soon, magbubuntis na yung babae, si Candy. Kasi na-witness ko na may nangyayari pala sa kanilang dalawa. Like, itong si Kobe, as in guys, talagang kinilabutan ako. Nakita ko kung gaano kahaba. Kaya napaisip ako, paano kinakaya ni Candy yun? Yung ganun kahaba. May pagkamahilig kasi itong si Kobe eh. Ganyan-ganyan lang yan, pero ano yan? Malakas ang tuhod niyan. Siguro ipapag-groom ko sila by March pa. Kasi okay pa naman yung mga balahibo nila eh. Ayoko naman dumating sila sa point na sobrang kapal na ng balahibo nila. Siyempre baka mainitan din sila nun. And ang nakakatuwa pa nito, yung babaeng kabayo si Candy, nanghahalik. Hinahalikan niya ako dito. O diba ang sweet? At least may nanghahalik. Nakatulog na si Renata dun. Nag-aantay lang siya. Kobe, babay na muna. Kita-kits na lang tayo mamaya ulit. Malapit na natin ipaayos yung kwadraw nyo. Kobe. Pakialam kasi kumakain eh. Kobe, pakag. Taba-taba. Candy, pupunta na ako, Candy. Bye-bye, Candy. Uwi na ako. Renata, pupunta na ako. Bantayan mo lang sila dito, Renata, ha? Bantayan mo yung ating mga kabayo. Ikaw na bahala sa kanila. Total, lagi ka naman nakabantay sa kanila. Diba? Ganda-ganda naman ang Renata ko. Linis-linis na aso. Bait-bait pa. Introvert nga lang, pero okay lang yon. Maganda sana nakikijoin ka sa amin. Kaya lang mas gusto mo mag-isa eh. Pero I respect your being introvert. Yan. Kung saan ka masaya, doon kami. Bye-bye, Renata. Bye-bye. It's time to go home. Mamaya ulit, papastol natin sila.
Ganun lang ang buhay, napakasimple.